Ang 20 pesos na bigas, siguro po sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Well, of course, babanggitin ni PBBM yung kanyang mga accomplishment, and sa nakikita ko, marami na siya nagagawa. For me, if you'll ask me, how would I rate him? Kasi marami nang tumatawag sa akin, at least nandito na kayo mga taga-media. I think he's doing an excellent job. Kung i-consider natin na meron naman siya mga minana na mga problema from previous administration, pero despite that, unlike his predecessor, na sinisisi yung pinagmanahan niyang problema, yan ang gusto ko kay BBM. Hindi Lalo po ngayon sa ginawa ng ating administrador o kung sino pa man ang nagpanukala na 100 per bag, per farmer ang pwede naming ibenta. Lalo po kaming naghirap. Sa totoo lang po, bago ako umalis, papunta dito, meron pong isang magsasaka tumawag sa akin, humihingi ng tulong. Nasa ospital ang asawa. At kahit po ngayon, maaari ko po itong patunayan sa inyo. Humihingi po siya ng tulong dahil hindi niya maibenta ang kanyang palay sa National Food Authority. Bakit? Dahil hindi po siya nakasama sa isang kooperatiba. Hindi naman po niya kakayaning pumunta ng opisina para mag-individual. Dahil wala po siyang kakayanan. Humingi po siya ng tulong sa akin sapagkat wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi po ako nakatalikod. Sa totoo lang, hanggang kagabi iniisip ko silang mag-asawa. Wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi ko po kayang talikuran ng aking kapwa magsasaka. Naghanap po ako ng pera, itinakbo ko po sa hospital. Sabi ko, Tay, ibili mo ng gamot si nanay upang nang sa ganon, makatawid ang buhay. Raffy Tulfo, puring-puri si BBM mga kadonatics. Ano kaya ang ginawa ni BBM sa kanya? Dadatungan ata mga kadonatics. Dito, pakinggan yung mga sinasabi niya mga kadonatics. It's just so wrong to say these things mga kadonatics. Especially sa mga nangyayari ngayon under BBM administration. At isang civilian, sinuplak si Raffy Tulfo sa mga sinasabi niya. Eto mga kadonatics, pakinggan natin. Well, of course, babanggitin ni PBBM yung kanyang mga accomplishment, and sa nakikita ko, marami na siya nagagawa. For me, if you'll ask me, how would I rate him? Kasi marami nang tumatawag sa akin, at least nandito na kayo mga taga-media. I think he's doing an excellent job. Kung i-consider natin na meron naman siya mga minana na mga problema from previous administration, pero despite that, unlike his predecessor, na sinisisi yung pinagmanahan niyang problema, yan ang gusto ko kay BBM. Hindi siya naninisi. Pero ikaw, naninisi ka sa previous administration. Biro mo mga kadonatics, isinisi niya kay Tatay Digong, ang mga corruption sa nangyari ngayon na administration. Anong klase? Talaga mga kadonatics, tutak talaga itong si Raffy Tulfo. Alam naman natin, yung mga kapatid niya, Panginoon nila si BBM mga kadonatics, kaya nagkaganito itong si Raffy Tulfo. Isa din to sa mga nagsabi mga kadonatics na okay lang i-bend ang law. Siya yung una talagang nagsabi noon. Tapos sinugundahan ni Erwin Tulfo. Ay si Erwin Tulfo lang talaga yung nag-viral mga kadonatics. Kasi kung makapagsalita doon, nakala mo isang preacher. Pero si Raffy Tulfo talaga yung nangunguna doon. Hindi niya sinasabi, kaya naghihirap tayo ngayon, kaya nagkakaroon itong problema ngayon dahil sa previous administration, dahil sa previous president. He's not like that. He continues doing what he thinks is good, is best. At ang nakita kong magandang accomplishment niya, marami siya mga ginawang trip sa iba't ibang bansa. Ano kaya mga nagawa niya mga kadonatics na nakita ni Tulfo? Sa tingin ko lang talaga, gulo lang ang nangyayari ngayon mga kadonatics. Wala nga, mismo na si Zubiri nagsabi mga kadonatics na kaalyado niya na walang major projects or legacy project itong si BBM. Ay talagang nadatungan itong si Raffy Tulfo siguro. No? And because of that, marami siyang naita na maging economic partners natin, investors. Investors, ano kayang dito yung sinasabi niyo mga kadonatics? Kasi as far as I know, takot na yung mga investors sa Pilipinas.
Reported yan mga kadonatics sa ating media at saka international news. Bakit piniflex niya masyado si BBM dito? Ito mga kadonatics, pakinggan natin ang sinabi ng isang vlogger patungkol nito. Ay talaga naman sinuplak itong si Rapi Tulfo. Hindi i-mention yung pangalan niya. Pero mga kadonatics, based sa mga sinasabi ni Rapi Tulfo at based sa sinasabi niya, ay talagang magkatugma. Eto, pakinggan natin. Malinis si BBM. Siya lang ang presidenteng may malasakit. Siya lang ang presidenteng nagbulgar ng korupsyon. Kaya gusto niyang linisin ang korupsyon sa Pilipinas. Yan ang madalas kong nakikita ngayon na pinapalabas sa social media. Di ba? Ang ganda. Sino ba namang may ayaw na malinis ang korupsyon sa Pilipinas? Pero let's be precise. Hindi Yan. siya ang nagsiwalat ng korupsyon. Kinuha lang niya ang credit sa pagkakasiwalat para mailigtas ang imahe ng kanyang administrasyon. That's not disclosure. That's pure damage control. Kung talagang sa kanya nagsimula ang impormasyon, dapat may initiating act, may utos, may aksyon o kahit dokumentong galing mismo sa kanya. Pero Yes, totoo naman mga kadonatics. Wait lang, alam ko na gusto nyo nang huwag nyo mag-stop. Well, natatandaan nyo, ilang beses ko to sinasabi mga kadonatics at sinabi ko noon na nung unang flood mga kadonatics, nung nakaraang taon nata or this year, ang sabi niya, nakalimutan kung saan yun, sabi niya, oh grabe, na-overwhelm yung flood control natin. Kaya wala na tayong magawa. Ganyan naman talaga. Tinanong pa siya doon kung anong gagawin. Hindi niya daw alam. That was the first time mga kadonatics. The second time, nung nagbaha mga kadonatics few months ago, ang sabi niya, dapat ibahin or i-change natin yung perspective natin towards storm, bagyo mga kadonatics. Bakit? Normal na lang daw sa Pilipinas ang may bagyo. Anong klase yan? Nung nasira yung mga flood control projects at yung mga citizens mga kadonatics, they were like saying, anong klaseng proyekto to? Anong klaseng mga flood control projects to? Bakit substandard? Bakit ang daling masira? Ayun, nahukay yung budget mga kadonatics. Magkano ang budget for flood control? Billion pala. At nung nalaman ni BBM yun, oy, mga kadonatics, isiniwalat niya agad. Alam na ng mga tao beforehand. Before niya siniwalat mga kadonatics, alam na may mga bilyon-bilyong gasto or na nakaw galing sa flood control na budget. Hindi talaga si BBM ang nag-initiate ng act. Totoo talaga. Sinunggundahan niya lang mga kadonatics kasi gusto niyang maghugas ng kamay para hindi siya masisi. Baka maunahan siya. Oh, di ba? kung lumabas lang yung issue at saka lang siya biglang kumilos, ang tawag doon ay reactive defense, hindi integridad. So let's be honest, he didn't expose corruption. He simply claimed the narrative to protect his presidency. At ito, imagine ha, nalaman na niya lahat ng mga ghost projects. Naluhan na siya sa interview. Pero yung mga tinuturong sangkot hanggang ngayon, hindi pa rin pinapatawag. So tell me, is that leadership or palabas lang? Hanggang sa susunod mga kahas. Yan yung mga modus ni BBM mga kadonatics. Ginawa pa nga ng state witness itong si Tambaloslos. Alam naman natin na gagawin talaga kasi wala namang ibang sinasabi na from Leyte na high rank official. Si Tambaloslos lang naman. Ngayon, puring-puri talaga sila kay BBM dahil the only president na nagsiwalat ng mga korupsyon at may ginawa daw. Habang kay Tatay Digong daw mga kadonatics, wala daw ginawa. Ang tanong, pangutana, may ganito bang skandalo sa panahon ni Tatay Digong? Laganap ba ang korupsyon sa panahon ni Tatay Digong? May pandemic pa nga tayo. Diba? Grabe yun mga kadonatics. May Marawi siege pa nga tayo. Anong nangyari? Wala. Satisfied pa rin yung majority sa atin. Tapos ngayon, pilit nilang isisisi ka Tatay Digong ang mga nangyari this present. Los din nyo. O eto, mga farmers, mga kadonatics, ay talagang galit na kay
BBM. Eto, pakinggan natin. Ako po ay si Ginang Gemma Tabian, ang presidente ng Bantay Oxy, Occidental Mindoro po. Ako po ay nakarating dito kasama ng may nagtaguyod po na isang tao upang makarating kami rito sa bulwagang ito. Ako po ay isang anak ng magsasaka at hindi po ninyo katulad na nariritong lahat ngayon na kayo ay may mga masteral degrees. Ay, Ako po ay napakababa ng aking pinag-aralan. huwag nyo na pong i-mention yan, Nay, kasi yung mga may master's degree dyan, yung may mga doctorate degrees, yung mga nakatapos ng pag-aaral, ay yun talaga yung mga nangungurap. Being wise na mga kadonatics, wise na sa pangungurap. Kaya degree now doesn't matter anymore if your integrity, if your intention is unclean. Subalit bilang isang anak ng magsasaka ng Occidental Mindoro, tumayo po kami. Tumayo Nay. po ako. Tumawid po kami ng dagat upang marinig ang aming boses sa Occidental Mindoro. Sapagkat hirap na po ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Wala po Sabi kaming ni- ibang inaasahan na tutulong sa amin kung kaya't kami po ay nag-inisyatibo lumakad pa parito. See? Sabi ni BBM, ang dami niyang mga proyekto para sa mga mahihirap, para sa mga farmers. Asan na yun? Asan yung AGA party list ni sino yun? Sinusuportaan ni Ivan Alawi. Akala ko ba mga kadonatics may nagawa silang maganda? O, di ba? Iniwan po namin ang aming mga pamilya, iniwan po namin ang aming mga palay na kung saan kahapon daw po ay inabot ng ulan. Oh no. Kawawa. Napakasakit po sa isang anak ng magsasaka na ang aking tatay ay napakatanda na. Tatalikod, malapit na pong tumalikod sa langit ang aking ama. Subalit hanggang ngayon, mahirap pa din. Ang ibinuhay po sa amin ng aking ama at ina ay ang pagsasaka. Kung kaya, yun din po ang ibinuhay ko at ibinuhay namin sa aming pamilya. Na umaasa po sana kami, mahal na Pangulo, Mr. Chair, na aasenso kami. Dahil sa pag-aakala naming kami ay aangat dahil sa mga makabago at magagandang teknolohiya na ibinibigay ng pamahalaan. Subalit, nagkamali po kami. Ang amin pong mga anak ay halos ayaw nang tumapak sa lupa. Dahil ang alam po nila'y walang kapupuntahan, walang patutunguhan ang pagsasaka. Dahil nakikita po nila, magmula po nang sila'y bata, magpahanggang sa ngayon, hindi po kami umaasenso. Alam nyo ba mga kadonatics, sa konti lang, sa Thailand, sa province na area mga kadonatics, ang mga magsasaka yung mayayaman doon. Million ang nasa bangko nila mga kadonatics, pero tingnan mo sila. Pag mamasyal mga kadonatics, nakachinelas lang. Minsan, madumi pa yung paa nila. Pero walang problema. Sinusuportaan sila ng gobyerno. Ang ginagawa kasi mga kadonatics, especially itong rice farmer, ay binibili ng gobyerno yung mga rice nila. At tapos yun na yung distribute mga kadonatics sa market. Ang nangyayari kasi sa atin is, may mga middleman pa tayo. Minsan, diretso na sila sa mga farmers, mga kadonatics, bilhin lang ng tag 10 pesos per kilo, tapos yung ibenta na nila sa market, mga kadonatics, ayun na ang mamahal, tag 50. Saan na yung programa ni BBM sa mga farmers daw, kuno? Kung ano po ang ipinakakain sa amin ng aming tatay, no, yun pa rin ang ipinakakain namin sa kanila. Kung kaya po, Mr. Chair, noon pong minsan kayo ay nag-post sa inyong FB, ako po ay nag-comment. Mr. Chair, mahal na senador, ang sabi ko po doon, mahal na senador, magmadali ka sa pagsaklolo sa aming mga magsasaka. Magmadali ka sapagkat kami lubog na. Patuloy po kaming lumulubog, Mr. Chair.
dahil sa nangyayari. Sino po ang pinayayaman natin? Ang Yung ibang mga bansa. Crocodile. Bakit? Dahil po sa pag-i-import natin ng bigas. Sa pag-i-import natin ng iba pang mga produkto. Kung kaya po, ang 20 pesos na bigas, siguro po sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Oh, ito yung plano ni BBM na nationwide yung 20 pesos per kilo mga kadonatics. Hindi niya alam yung spontaneous na plan mga kadonatics na eto, malapit na yung election ay talagang mag 20 pesos per kilo tayo at hindi niya alam yung resulta, yung impact nun sa mga farmers. Biruin mo mga kadonatics yung effort nila toiling every day. Tapos ganun lang bilhin lang ng ganun ka mura. Tapos ipagmamalaki mo sa buong Pilipinas na ito yung proyekto ko. Ngayon, at least mga kadonatics, we are aware na through nanay na dilubyo pala yung impact nun. Kakatakot. Dahil ito po ang naging sanhi kung bakit bumagsak at sumadsad ang presyo ng palay. Mr. Chair, napakalaki po ng halaga na nawawala sa magsasaka. Pamula po ng ang RTL ay naging batas. Ang National Food Authority po na siyang inaasahan ng marami sa aming mga magsasaka, nawala po ang kanilang kapangyarihan. Sila po ang inaasahan namin, nayayakap sa amin. Gustuhin man po nila subalit hindi nangyayari. Doon po sa sinasabi na traders daw po ang nagbebenta sa NFA. Sa amin po sa Oxy, pinatutunayan ko po dahil ako po ay 1999 pa lamang ay nasa NFA na. At ako po ay isang coordinator at isang chairman na ng isang kooperatiba. Ito po ay pinabubulaanan ko. Hindi po nangyayari na ang traders ang nagbebenta ng palay sa National Food Authority, partikular sa Occidental Mindoro. Lalo po ngayon sa ginawa ng ating administrador o kung sino pa man ang nagpanukala na 100 per bag, per farmer, ang pwede naming ibenta. Lalo po kaming naghirap. Sa totoo lang po, bago ako umalis, papunta dito, meron pong isang magsasaka, tumawag sa akin, humihingi ng tulong. Nasa ospital ang asawa. At kahit po ngayon, maaari ko po itong patunayan sa inyo. Humihingi po siya ng tulong dahil hindi niya maibenta ang kanyang palay sa National Food Authority. Bakit? Dahil hindi po siya nakasama sa isang kooperatiba. Hindi naman po niya kakayaning pumunta ng opisina para mag-individual. Dahil wala po siyang kakayanan. Humingi po siya ng tulong sa akin sapagkat wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi po ako nakatalikod. Sa totoo lang, hanggang kagabi iniisip ko silang mag-asawa. Wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi ko po kayang talikuran ng aking kapwa magsasaka. Naghanap po ako ng pera, itinakbo ko po sa hospital. Sabi ko, Tay, ibili mo ng gamot si nanay upang nang sa ganon, makatawid ang buhay. Nakakaiyak mga kadonatics. Dang. While may mga demonyong mga politicians, mga kadonatics na nagpapakasaya sa pera ng mga ordinaryong citizen. While yung mga nepo babies, mga kadonatics ay talaga naman biyahe dito, biyahe doon, bili ng mamahaling gamit, flexing mga kadonatics. Eto, yung mga pobreng mga magsasaka ay talaga mga kadonatics,
walang magawa sa buhay kahit gaano yung kayod nila. Kahit pa 24 hours o 24/7 yung kayod nila mga kadunatics, never at never aasenso. Dahil sa sistema ang meron tayong mga kadunatics, nang dumating itong si BBM, mas lalong pinalala. Noon sa panahon ni Tatay Digong mga kadunatics, wala namang ganitong mga istorya. Kung meron man, ay talagang mga kadunatics, pupuntahan niya ni Tatay Digong at isosolve agad yung problema. Pat ito mga kadunatics, nako, kung hindi lumantad, ay nagpapatuloy ang dilubyo nila. Di ba? 3 years, wala kang nagawa. Putik. Sana po, Mr. Chair, sa mga nangyayaring ito sa amin sa buhay namin sa Occidental Mindoro, at hindi lamang po siguro sa Occidental Mindoro nangyayari ito. Yes. Sa buong Pilipinas po. Gaya po ng sinabi ko, magmadali ka po sa pagsaklolo sa amin. Dahil baka sa susunod na anihan, hindi na kami makapagsaka. Katulad po ngayon, dinaanan. Walang pakialam itong maghahaman mga kadunatics na mga taong to. Wala ito sa kamara pa talaga ang nangyari itong conference ni Nanay. Ay talaga mga kadunatics, hindi mo na matatouch yung sa loobin nila. Yung mensahe ito, parang ordinary na lang para sa kanila mga kadunatics, kasi ang naiisip nila ngayon kung paano nakawin ang pera ng taong bayan. Kaya nga, sabi sa Biblia, money is the root of all evil. Nagpapatayan, mga kadunatics, dahil sa perang yan. Pinatay yung dignidad ng Pilipinas dahil sa perang yan. Kaya, something wrong when you already try to love money more than anything else. Kami ng kalamidad, ang Opong. Mr. Chair, sa 1 hektarya ang inaani namin. Napakaganda na kung kami ay umani ng 30. Oh no? Mr. Chair, saan kami kukuha ng ibabayad namin sa aming mga utang? Saan po kami tatakbo? Wala po kaming ibang tatakbuhan. Sapagkat kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Bagaman, binigyan kami ng mga farm machineries ng PhilMec. Maraming salamat po sa pamamagitan ng DA at ng PhilMec. Maraming salamat po. Subalit hindi po sapat. Hindi po sapat. Sapagkat ito po, mga makinaryang ito'y ginagamitan din namin ng puhunan, ng fuel, ng mga pyesa na kapag ka nasisirain, sobrang mahal. Katulad po ngayong bumagsak ang presyo ng palay. Paano po namin i-operate ito? Napakamura ng presyo ng palay. Sa ginawa pong 100 per farmer, paano namin ibebenta yung hunos? Saan namin ipapangalan yon? Kung ang nakalagay lamang po sa akin kahit na 1,000 hektarya, 100 lang ang kukuhanin. Paano po namin ito? Anong klaseng batas ang meron nitong si BBM? Bakit Nako mga kadunatics, hindi ko talaga alam. Itong mga mambabatas, gumagawa ng batas, para ikalugmok sa bansang Pilipinas, especially sa mamamayang Pilipino. Para saan yung batas nila? Ay talaga naman mga kadunatics, may ilang hektarya kang lupa tapos 100 bags of rice lang ang kunin galing sa'yo? Anong klase yan? What the heck? Bakit may limitation? Masusolusyonan, Mr. Chair. BBM. Sana tas po pinirmahan matulungan ni nyo BBM. kami. Sa binhi po, pinagtitiisan po namin ang murang binhi sapagkat yun lamang po ang libre. Yun lamang po ang kaya. Kung meron man pong ibibili, yun lamang pong murang binhi ang kaya naming bilhin. Sana po, Mr. Chair, kami po sana ang masunod kung ano ang binhi na naaangkop sa aming lupa. Tama. At kung bibigyan man po sana kami ng abono, yun po sanang naaangkop sa aming mga lupain.
kami po, sa kaming karanasan, mas alam namin kung ano ang nararapat para sa amin. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Hindi po sasapat sa amin ang isang kabang abono sa 1 hektarya. Kasi po ang nangyayari, 1 kaban per farmer. What the Mr. heck? Chair, kaya po ba pagandahin ng 1 kabang abono ang 1 hektaryang lupa? Sa ganitong pagkakataon po, Mr. Chair, Wala ka talagang magandang ginawa, nangungutang kami. Mabuti si Mr. Bolos, 3% lang ang binabayaran niyang interest. Kami po sa Occidental Mindoro, 7% hanggang 10%. Kinakagat po namin yan, makapagsaka lang. Maitaguyod lamang po namin ang buhay ng aming pamilya. Buti na lang napaka-fluent ni nanay at talagang na-express niya yung saloobin niya, mga kadonatis. Ito, bunga ng kahirapan. Pamamalupit ng pamahalang ito. Mr. Chair, napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? 20. Eh kung isasain nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yon? Grabe. Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Patay Sana mali na po, naman dito si BBM. For sure. Ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang aming antas. Mabuhay ka. Mr. ate. Chair, Mabuhay ka. sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na hirap na. Baong-baon na kami. Hindi lang pong sa buhay, kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapautang po. Marami pong agency, ang Land Bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago Taas kami na interest. makahiram, 1 truck na papeles ang kaming kailangan. Mr. Chair, katulad ko po, at hindi lang po ako, marami po sa hanay namin, ang halos ay walang pinag-aralan. Aminin na po namin na kaming mga magsasakay, hindi ganun nakatapos ng pag-aaral, lalo na yung mga matatanda. Nako, please lang nanay, ang pagiging mabuting tao ngayon, hindi na makikita sa kung anong achievement meron ka. Kasi, first and foremost mga kadonatics, alam naman natin, ang itong mga magnanakaw, itong madilubyong mga congressmen, politicians, ay nakatapos ng pag-aaral. Even more than that mga kadonatics, sa postgraduate. Pero anong ginagawa nila ngayon? Sila mismo ang nagpapalubog sa bansang Pilipinas. Kaya itong mga ganito mga kadonatics, I'm not proud na nakatapos ako ng pag-aaral sa college at
nakapag-education ko ako at the same time. I'm not proud mga kadonatics if 2 courses man na tapos ko or hindi. Mas proud ako sa mga ganito, mga tao. Grabe. Yung puso ko talaga mga kadonatics nasa kanila. Kawawa. Wala naman hong usapin dito kung Opo, nag-aaral kayo. Hindi. pero Kaya yun- nga ho kayo naririto dahil nais nating mapakinggan, makuha ang Ay, visit ka, Kiko pala. Ay, nako. Tingnan, mukha. Ay, nako. Dapat makiramay ka na lang. Putik. inyong punto de vista. Pinakikinggan natin kayo para yung pagbabalangkas ng batas ay maipapasok yung inyong mga concern. Opo, Mr. Chair. Ang sinasabi lamang po namin ay tungkol sa requirements. Hindi po namin kayang Ay, nako. Ito, si Kiko pala yung chairman sa investigation na ito mga kadonati sa hearing na to. Ay, wala. Ewan ko na lang. Tingnan nyo. Instead na makiramay siya, huminahon, talagang kinonfront pa si nanay. What the heck? What the heck? Itong matching na to mga kadonatics ang nagpapahirap din sa Pilipinas, especially sa mga biktima ng krimen. Gumawa ng juvenile na law mga kadonatics na under 18 years old ay hindi makulong. Meron daw makukulong mga kadonatics, but I doubt. Tinatapon lang sa DSWD, and after that mga kadonatics, after few days of rehabilitation, labas. Balik uli sa masamang gawain. abutin yung kanilang mga requirements. Yun po yung aming pinupunto doon. Kaya po sana, kung mayroon mang mga ahensya na nagpapahiram sa mga magsasaka, liitan lang naman po natin sana yung mga requirements. Kaya po kami, Dapat sa Ay, Senator naandito Marcoleta dito ngayon Bongo, po, sa kasalukuyan, kino-cover din kami ng aming istasyon sapagkat ang Bantay Oxy po sa inyong kaalaman ay mayroon na siyang humigit kumulang 40 member ng kooperatiba at asosasyon na kung saan ay mayroon na po itong nasa 2,000 magsasaka na ngayon ay nakaantabay sa amin kung ano po ang mangyayari dito sa aming pagdalo dito, Mr. Chair. At ito po ay ikinocover ng aming, kasi po sa totoo lang, kami po ay ikinocover ng aming isang istasyon ng radyo, ang Care FM. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming position letter. Kaya po sa lahat mas ng mga educated nandito, pa to si nanay. sana po mabuksan ang ating mga isip na apurahin. Bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema. Dahil, Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nag-aani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair. Hindi po namin maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng PhilMec, ng mga drying facilities, subalit hindi po sumasapat sa dami namin. Kaya po, hiling po namin na sana po dagdagan pa ng PhilMec ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga makabagong mga makinarya. So, the fact na dito lang sa Occidental Mindoro itong nangyayari mga kadonatics, grabe na yung nararanasan nila. And what about sa ibang probinsya ng Pilipinas? Ano kaya yung mga dinaranas sila mga kadonatics? Buti na lang nabigyan ng boses itong si nanay. At sinabi niya na hindi siya educated. Well, mas educated ka pa kaysa mga taong nakapalibot sa'yo na nag-graduate. It's so sad. This video is so sad talaga mga kadonatics. I hope we can help them in any ways possible. Thank you so much mga kadonatics. Please comment down below. I-heart natin yan. And God bless you. Ingat palagi. You're always in my prayers. Bye-bye.